Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Jessa P. Espina at ngayon ay magdidiscuss ako tungkol sa komunikasyon sa akademikong Filipino at isa akong pre-service teacher sa BE Ed 4. Simulan natin ang ating leksyon. Ang komunikasyon sa akademikong Filipino ay tumutukoy sa paggamit ng Filipino bilang isang medyum ng komunikasyon sa mga institusyon ng edukasyon tulad ng mga universidad at kolehiyo. Ito ay sumasaklaw sa mga gawi at pamamaraan ng paghahati ng kaalaman, pag-aaral at pagtuturo gamit ang wikang Filipino. Ito ay mahalaga sa pagpapalatas ng antas ng edukasyon at pag-usbong ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Komunikasyon sa akademikong Filipino ay ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo, pag-aaral at paghahati ng kaalaman sa mga institusyon ng edukasyon. Layunin nito ang pagpapalatas ng antas ng edukasyon at pag-usbong ng mga Pilipino gamit ang sariling wika. Ang komunikasyon sa akademikong Filipino ay tumutukoy sa paggamit ng Filipino sa mga gawain sa paaralan tulad ng pagtuturo, pananaliksik at pagsulat ng mga akademikong Filipino. Ang komunikasyon sa akademikong Filipino ay tumutukoy sa paggamit ng Filipino sa mga gawain sa paaralan tulad ng pagtuturo, pananaliksik at pagsulat ng mga akademikong papel. Layunin nito ang pagpalatas ng antas ng edukasyon at pagpapaluso ng mga Pilipino sa kanilang sariling wika. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa akademikong Filipino ay nagpapalatas ng antas ng edukasyon sa pamamagitan ng paggamit ng wikang malay at pamilyar sa mga estudyante. Nagpapaluso ng pagmamahal sa sariling wika at kultura. Nagpapadali ng pag-unawa at pag-aaral ng mga konsepto at ideya. Nagbubukas ng mga oportunidad sa pag-usbong ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Nagpapalikat ng identidad at nagpapahalaga sa sariling bansa. Nakakatulong sa pagpapanatili ng wikang Filipino bilang isang buhay na wika. Nagpapalikat ng kritikal na pag-iisip at malayang pagpapahayag. Pinapaluso ang pagtutulungan at pagbabahagi ng kaalaman sa mga Pilipino. Nagbubukas ng mga oportunidad sa pag-abante ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Nakakatulong sa pagpapalikat ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Magaling dahil kayo ay nakakaintindi at nakakaunawa sa ating leksyon. Ngayon, sana ay may mga ideya kayong maibabahagi, may mga karanasan at may mga pagmamahal kayo sa komunikasyon sa akademikong Filipino. Mga layunin, pampabatid, magbigay ng impormasyon at kaalaman, pampakumbinsi, manghikayat o kumbinsihin ang mga tagapakinig, pampahayag, magbigay ng mga tagubilin o direktiba, pampakiramdam, magbigay ng emosyong suporta o pag-aliw. Narito ang maikling overview ng mga paksang binanggit ko. Paksa 1. Paggamit ng wikang teksto. Tumutukoy sa paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto ng akademya tulad ng pag-aaral, pagtuturo at pagsulat. Kasama ang mga paksa tulad ng register, tono at estilo ng wika. Paksa 2. Mga estruktura ng teksto. Tumutukoy sa mga paraan ng pag-organisa ng mga ideya at impormasyon sa isang teksto. Kasama ang mga paksa tulad ng introduksyon, katawan at konklusyon. Paksa pangatlo, komunikasyon sa klase. Tumutukoy sa mga gawi at pamamaraan ng komunikasyon sa loob ng klase. Kasama ang mga paksa tulad ng pakikipag-usap, pakikinig at pagtatanong.
Paksang 4, pagsulat ng mga akademikong papel. Tumutukoy sa mga pamamaraan at gawi ng pagsulat ng mga akademikong papel, kasama ang mga paksa tulad ng pagplano, pagsulat at pag-edit. Paksa pang-5, paggamit ng mga sanggunian. Tumutukoy sa mga paraan ng paggamit ng mga sanggunian sa pagsulat ng mga akademikong papel, kasama ang mga paksa tulad ng pagkuha ng mga sanggunian, pagbanggit at pag-iisa ng mga sanggunian. Paksa 6, etika sa komunikasyon. Tumutukoy sa mga prinsipyo at gawi ng etika sa komunikasyon sa akademya, kasama ang mga paksa tulad ng katapatan, respeto at paggalang sa karapatan ng iba. Okay, magaling dahil lahat kayo ay may mga ideya at may karanasan at handang-handa kayo sa pagtatalakay sa ating leksyon. Mga paksa, paggamit ng wika sa teksto, mga estruktura ng teksto, komunikasyon sa klase, pagsulat ng mga akademikong papel, paggamit ng mga sanggunian at etika sa komunikasyon. Unang paksa, paggamit ng wika sa teksto. Una, denotative o denotatibo. Tumutukoy sa literal na kahulugan. Ang bahay ay may 4 na silid. Literal na kahulugan. Ang cellphone ay kagaya na lamang ng cellphone na may maraming numero at letra. Okay, magaling. Pangalawa, connotative o konnotatibo. Tumutukoy sa emosyonal o simbolikong kahulugan. Halimbawa, ang bahay ay isang tahanan ng pag-iba, emosyonal na kahulugan. Okay, magaling dahil may naibigay kayong ideya at may kaunti kayong kaalaman tungkol sa konnotatibo. Figurative o figuratibo, gumagamit ng mga tayutay. Ang buhay ay isang paglalakbay, metapora. Halimbawa ay metapora. Okay, simile. Ang bulaklak ay sumasayaw. Magaling dahil maiba pa kayong halimbawa tungkol sa figurative. O figuratibo. Technical, gumagamit ng mga technical na termino gaya na lamang ng ang CPU ay ang sentral na unit ng proseso. Technical na termino. Okay, may halimbawa. Ang paaralan ay may dean. Okay, o may principal. Maraming salamat sa inyong halimbawang ibinahagi at may karanasan o naibahagi ang iba. Kolokyal o kolokyal, gumagamit ng mga salitang pambansa o pang araw-araw. Kumakain ka na ba ng tanghalian, pang araw-araw na salita? Salamat sa iyong pagbili. Okay, magaling mga kaklase dahil kayo ay may naintindihan at may naibahagi na. Paksang pangalawa, mga estruktura ng teksto. Una, kronoholikal. Ayon sa pagkasusunod ng mga pangyayari, okay, na-discuss o napag-usapan na natin ang chronological. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ang buhay ni Rizal pagkabata, pag-aaral, pagsulat ng No Limit Tangere at pagpapakamtay. Magaling dahil may nagbigay ng halimbawa ng chronological at may nagbigay ng kanyang ideya tungkol sa kahulugan ng chronological. Kausal, ayon sa sanhi at bunga. Ang polusyon ay sanhi ng mga sasakyan kaya dapat mag-commute tayo. Magaling dahil ang polusyon ay nagbigay sanhi ng sasakyan kaya ang bunga dapat mag-commute tayo. Ito ay may pagkasira kaya dapat kumilos tayo ng mabuti. Komparatibo, ayon sa paghahambing ang lungsod at probinsya paghahambing sa pamumuhay. Okay, ang paaralan at bahay. Magaling dahil may nagbigay pa ng mga halimbawa. Problem solution, ayon sa paghahambing.
Ayon sa problema at solusyon ang kahirapan sa bansa, solusyon sa edukasyon at trabaho. Magaling dahil lahat ay nakakaintindi at nakapagbibigay ng kanyang mga hinaing. Descriptive ayon sa paglalarawan. Ang ganda ng Maynila, paglalarawan sa mga tanawin. Magaling dahil may mga ideya pa kayong magaganda at ang Pilipinas ay hugis baunga halimbawa, magaling. Komunikasyon sa klase. Paraan ng komunikasyon sa klase. Una, pakikipag-usap. Pakikipag-usap o usapan sa pagitan ng guro at estudyante. Guro, ano po ba ang ibig sabihin ng syntax? Kaya ito ay sa paraang pagkatapos magturo ng inyong guro o habang nasa leksyon at ikaw ay may gustong ipahawatig o ipaalam, mayroong pakikipag-usapan sa guro at estudyante. Pagtatanong. Pagtatanong ng mga katanungan upang maunawaan ang paksa. Halimbawa, ano po ang mga halimbawa ng mga pang-abay? Magaling dahil habang nagleleksyon ang guro ay may pag-aaral na nakiusap o nagtanong. Pakikinig. Pakikinig sa mga paliwanag ng guro. Estudyante na nakikinig sa paliwanag ng guro tungkol sa mga pandiwa. Okay, hindi lamang basta-basta ang pag-iusap, pagtatanong, dapat rin ay ang mga mag-aaral ay makinig. Pagsagot. Pagsagot sa mga tanong ng guro. Halimbawa, ang sagot po ay tumakbo. Okay, habang nag-leksyon o nag-discuss ang guro ay may mga kasagutan siyang itinatanong. At iyon ay sagutan ng mag-aaral. Pagtutulungan. Pagtutulungan sa mga gawain at proyekto. Guro, pwede po ba kami magtulungan sa paggawa ng proyekto? Magaling dahil sa klase hindi lamang ang pagiging magaling sa akademiko, dapat rin ay may pagtutulungan sa ibang mga kaklase. Paksa 4. Pagsulat ng mga akademikong papel. Mga hakbang. Pagplano, piliin ang paksa at gumawa ng outline. Okay, alam ko na sa literatura o sa English na subject ay may research paper tayong magagawa. At ang unang ginagawa habang gagawa tayo ng akademikong papel ay ang pagpaplano. Okay, magaling. Pagpaplano. Pangalawa, pagsasaliksik. Maghanap ng mga sanggunian at impormasyon. Pagkatapos magplano ay maghanap ng mga sanggunian at impormasyon. Pagplano, pangalawa, sunod ay pagsasaliksik. Pagsulat, isulat ang papel ayon sa outline. Okay, magaling dahil may nakaintindi at may nakapagbibigay ng kanyang ideya tungkol sa pagsulat ng akademikong papel. Isulat ang outline. Pagkatapos magplano, magsaliksik, ngayon ay isulat na ang outline. Pang-apat, pag-edit. Suriin at ayusin ang papel. Alam natin na pagkatapos ng outline ay sinusuri at inaayos ito. Pagkatapos magsulat ay ang mag-edit. Panglima, pagre-revise. Paguhin ang papel ayon sa mga komento. Okay, pagkatapos editin ay ipapacheck ito sa guro, punong guro o kung sino ang magpagawa ng akademikong papel at pagkatapos ay pagkatapos mag-edit, pagkatapos mag-check ng guro ay bigyan ito ng mga rebisa at sa pag-rebisa ay kinakailangan mag-revise ayon sa mga komento. Mag-revise ayon sa mga komento. Pag-submit, isumiti ang papel. Pagkatapos i-revise ayon sa mga komento ay isumiti ang papel sa guro, punong guro ang siyang nagpagawa. Mga halimbawa, sanaysay, ang epekto ng teknolohiya sa edukasyon.
Okay, halimbawa. Iba pang halimbawa ay ang ulat, ang kaladaan ng mga gusali sa paaralan. Mayroong mga iba't ibang akademikong papel kagaya na ng sanaysay, ulat, pampanahong papel, thesis, disertasyon. Sa pamanahong papel, ang kahalagahan ng wika sa kulturang Pilipino. Halimbawa na thesis, ang pagsusuri sa mga paraan ng pagtuturo ng mga guro. Disertasyon, ang epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, magaling dahil lahat kayo ay interesado sa ating topic at may mga bahagi kayong idinidiscuss at ipinaparinig sa klase. Paraan. Paggamit ng mga sanggunian. Tayo ay nasa paksang panglima, paggamit ng mga sanggunian. Mga paraan paraphrasing, isalin ang mga ideya sa sariling salita. Halimbawa, ayon kay Rizal, ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng bansa. Rizal, 1889. Paraphrasing. Pangalawa, pagbanggit. Banggitin ang mga sanggunian sa loob ng teksto. Halimbawa, Smith 2020. Smith 2020 dahil siya ang sumulat. Ang sumulat ay si Smith. Pangatlo, pag-iisa ng mga sanggunian. Isama ang mga sanggunian sa listahan ng mga sanggunian. Halimbawa, Smith, J. 2020, The Impact of Technology Publisher. Okay, listahan ng mga sanggunian. Kaya sa halimbawa, ang title ng libro ng sanggunian o kung saan kinuha ang mga naitala o mga naikopya ay sa libro ng The Impact of Technology. Okay, magaling dahil natutunan nyo at may isa sa inyo o lahat sa inyo o kaya halos sa inyo ay marunong gumawa ng format ng sanggunian na kadalasang ginagamit natin ay ang APA format. Okay, pang-apat, pagkuha ng mga quote. Kopyahin ang mga eksaktong salita mula sa sanggunian. Halimbawa, ang kalibangan ay isang pangangailangan ng tao. Rizal, 1889, page 12. Okay, magaling. Kailangan rin magkopya ng mga quote. Pag-synthesis. Pagsama-samahin ang mga ideya mula sa iba't ibang sanggunian. Pag-synthesis. Halimbawa, ayon kay Smith 2020 at Johnson 2015, ang teknolohiya ay isang milagro na epekto sa lipunan. Okay, magaling dahil nalalaman nyo kung anong paggamit ng mga sanggunian. May mga paraan, paraphrasing, pagbanggit, pag-iisa ng mga sanggunian, pagkuha ng mga quote, pag-synthesis. Paksang-anim, etika sa komunikasyon. Mga prinsipyo, katapatan, paggalang, responsibilidad, kalinawan at paggamit ng tamang wika. Mga prinsipyo, magsabi ng totoo at walang kasinungalingan. Yan ang katapatan. Halimbawa, hindi ko alam ang sagot pero titingnan ko. Paggalang, igalang ang mga opinyon at karapatan ng iba. Naiintindihan ko ang iyong opinyon pero responsibilidad. Maging responsable sa mga salita at gawa. Halimbawa, pasensya na, mali ang aking sinabi. Kalinawan, maging malinaw at tiyak sa komunikasyon. Ganoon po ba? Ulitin ko para maintindihan. Yan ay nagbibigay ng kalinawan. Paggamit ng tamang wika, gamitin ang tamang wika at tono. Guro, pwede mo bang ipaliwanag ninyo ulit? Magaling dahil may isa sa inyo ay marunong sumagot, marunong gumawa ng halimbawa ng paggamit ng tamang wika at may karanasan at ideya na kayo sa paggamit ng tamang wika. Magaling. Bigyan ng maraming palakpak ang inyong sarili.
Sa paglalahat, ang komunikasyon ay mahalaga sa akademikong Filipino dahil nakakatulong sa pag-unawa, nagpapalinaw ng mga ideya at konsepto, nakakapagpabuti ng relasyon, nagpapatibay na ugnayan sa pagitan ng guro at estudyante, nakakapagpataas ng pagkatuto, nagpapalubag sa pag-aaral at pag-unawa ng mga paksa, nakakapagpabuti ng kritikal na pag-iisip, nagpapatibay ng kakayahan sa pagsusuri at paghusga, nakakapaghanda sa propesyon, nagpapatibay ng komunikasyon sa larangan ng trabaho. Magaling dahil lahat sa inyo ay may nagbabahagi ng ideya, may nakakaintindi at may marunong na sa leksyon natin sa komunikasyon sa wikang Filipino, at napansin ko rin na may isa sa inyo ay marunong gumawa ng format sa paggawa ng sanggunian, at halimbawa ay ang APA format. At sana sa huli ang mga sanggunian na ito ay inyong isi-search, ay inyong pag-aaralan, at mas mauunawan pa ito ninyo ng mabuti higit pa sa lahat. Ngayon, maraming salamat sa inyong pakikinig, at nais ko at sana ay ibaon niyo to, at huwag ninyong kalimutan ang ating aralin sa komunikasyon sa akademikong Filipino. Yun lamang, at maraming salamat.